Magandang gabi po, mga kapigay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. Isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahag. Pakinggan natin. Isang masipag na binata, si Dado. Hindi katulad ng mga kaedad niya na puro sayawan sa piyesta at inuman ang inaatupag. Abala niyang sinasaka ang mga palayan ng kanyang mga amo. Nagpupursige siya dahil sa hirap ng buhay. May sakit pa naman ang kanyang lola na siyang nagpalaki sa kanya. Hindi na kasi kilala ni Dado ang kanyang mga magulang nang siyang isilang. Hindi na kasi nakamulatan ni Dado ang kanyang mga magulang. At ang kanyang lolo at lola ang nagsilbing mga magulang sa kanya. At iniwan na siya ng kanyang ina nung 1 taong gulang pa lamang. Buwan yun ng Nobyembre nang mabuo niya ang perang pambili ng sarili niyang kalabaw. Sakto naman dahil ang kakilala niyang magsasaka sa kabilang baryo ay may ibinibentang kalabaw. Sapagkat mag-iibang bansa daw ang anak nitong babae. Naging interesado si Dado sa ibinibentang kalabaw. Pinunta ni Dado ang bahay ng kanyang kaibigan at doon niya nadatnan ang kalabaw na nakatali sa isang napakalaking puno ng yakan. Buti, hindi mo pinapuputol yung punong yan. Turo ni Dado sa malaking puno. Parang may laman kasi. Parang may nakatira. Hindi ko na ginawa. Tugon naman ni Joselito na siyang kaibigan ni Dado. Na ang tinutukoy ay mga laman lupa at iba pang elemento na maaaring nakatira sa malaking puno. Sa bagay, sa laki ng puno na yun, ay imposibleng wala itong laman. Tinititigan ni Dado ang kalabaw. Sa totoo lang, parang payat ang pangangatawan ng kalabaw. Kung kaya't nagdadalawang isip si Dado kung itutuloy niya ba ang kanyang plano. Maayos naman katawan niya na. Ayos yung katawan niyan, pre. Malusog yan. Baka natsyempohan mo lang na nagugutom. Saka, hindi ko lang naaalagaan sa ngayon. Dahil nga, abala ako sa bayan. Hindi ko lang mapakain ng husto. Pero ngayon lang yan. Pag napakain mo yan ng maayos, sigurado, lalaki agad yan. Tataba yan. Lalo na, kung ikaw ang mag-alaga. Sambit pa ni Joselito. Tatanggi na sana si Dado sa ibinibentang kalabaw. Yun nga lamang, ay nagmakaawa na
si Joselito na ituloy ang pagbili sa kalabaw. Kailangan daw kasi talaga niya ng pera. Pare, sige na, kuhanin mo na. Makalabas lang ang anak ko. Patuloy lang sa pag-abroad. Pangako. Puutangin kita palagi ng pera. Umangailangan ka din ng pera. Alok pa ni Joselito. Sa bagay, kung aalagaan naman ng maigi, ay baka tataba din ang kalabaw. Nasa pag-aalaga din kasi yan. Sa isip-isip pa ni Dado. At unti-unting nakumbinsi si Dado na ituloy na lamang ang pagbili sa kalabaw. Bukod pa riyan, ay humingi pa siya ng discount para sa kalabaw. At malugod namang tinanggap ng kaibigan. Basta maibenta lamang ang kalabaw. Hanggang sa natuloy ang bentahan. Iniuwi ni Dado ang kalabaw. Pagka-uwi, ay napansin ni Dado na biglang tumamlay ang kalabaw. Lalo na nung mga sumunod na araw. Yung parang may sakit yung kalabaw. Pagkatapos ng isang linggo, ay mukhang nanghihina pa rin ang kalabaw at lalo itong tumamlay. Ang ginawa ni Dado ay kinausap niya ang kanyang kaibigan na si Joselito at sinabing ibabalik na lamang niya ang kalabaw sapagkat hindi na niya magamit ang kalabaw sapagkat mahina na ito. Biglang nagmura si Joselito. Pare, nagastos ko na yung pera eh. Ano yan? Wala na akong ibabalik sa iyo. Bus na yung pera. Dapat, noong una pa lang, hindi ka na pumayag na bilhin yun. Pagpapaliwanag pa niyo si Lito. At bukod pa riyan, ay tila naggalit si Joselito. At nagsalita pa ito ng mga hindi magagandang bagay. Dahil dun, ay wala nang nagawa pa si Dado at hindi na niya mabawi pa ang pera. Umuwi na lamang si Dado na mabigat ang kalooban. At wala siyang magawa, lalo na't nakikita niya ang kalabaw na patuloy na nanghihina at lalo pang tumatamlay. Nang mga sumunod na araw, ay sinubukang pumunta ni Dado sa isang veterinaryo sa kanilang munisipyo upang humingi ng tulong. Nagtungo naman sa kanila ang veterinaryo. Kukit sa kabila ng kanyang naranasan, ay nakaramdam ng tuwa si Dado sapagkat nakahingi siya ng tulong. At nang suriin ng hayop, sa hindi inaasahang balita, ay sinabi ng veterinaryo na buntis daw ang kalabaw. Yun ang dahilan kung bakit tila nanghihina, tila matamlay ito.
Biglang natuwa naman si Dado sa kanyang mga narinig. Dahil hindi naman pala talaga siya nalugi sa ibinente sa kanya ni Joselito. Pero ayon na rin sa veterinaryo ay huwag daw muna siya magpakaligaya sapagkat baka sobrang manghina ang kalabaw at mamatay ito dahil sa pagbubuntis. At dahil dyan, ay binigyan si Dado ng mga habilin ng veterinaryo kung paano aalagaan ang kalabaw. At tila parang asawa niya ang kalabaw na ito kung alagaan ni Dado. Pinapakain sa oras ni Dado. Inaaruga. Binigyan ng maayos na tulugan. At sa araw-araw, ay tila inuubos ni Dado ang kanyang oras sa pagbantay sa kalabaw niyang buntis. At hindi rin nagtagal, ay nanganak na ang kalabaw. Pangkaraniwan, ay maaga talagang gumising si Dado. 4:00 pa lamang ng madaling araw, ay nasa labas na siya ng bahay para magpakain ng mga manok. Isang madaling araw, habang bitbit ang gasera, ay nagtungo si Dado sa kanyang manukan upang bisitahin ang alaga niyang kalabaw. Nang biglang napatigil si Dado. Alangang tatalon, alangang tatakbo ang naramdaman ni Dado. Sapagkat nakita niyang may kasama ng maliit na kalabaw ang alaga niyang kalabaw. Napatalon sa tuwa si Dado at napatakbo siya rito. Pagkalapit niya, ay biglang kinilabutan naman si Dado. Tila may kakaibang takot ang pumasok sa kanyang pagkatao. Sapagkat nang makita niya ang maliit na kalabaw, ay hindi sa kalabaw ang mukha nito. Kung hindi ang mukha nito, ay parang sa unggoy. Hindi maipaliwanag ni Dado ang kanyang nakikita. Basta't hindi talaga pang kalabaw ang mukha nito. Ngunit sa kabila nun, ay mabilis niyang hinila ang mga kalabaw papasok ng imbaka ng palay upang maitago ang mag-ina niyang kalabaw. Sapagkat alam ni Dado kung ano ang ipinanganak ng kalabaw niya. Isa itong tayho. Yun ang tawag sa kanilang lugar. Yun ay resulta na anak ng isang kalabaw at isang agta na isang maitim na kapre. Baka isa sa dahilan ay madalas nakatali ang kalabaw na ito sa malaking puno ng yakan. Baka doon nabuo ang anak ng kalabaw. Ngunit binaliwala na lamang iyon ni Dado. Ngunit ang tumatak at umukilkil sa kanyang isipan
na ayon sa mga matatanda sa kanilang lugar, na swerte raw ang magkaroon at mag-alaga ng tayho. Magkahalong galak, magkahalong nerbiyos ang nararamdaman ni Dado noong mga sandaling yun. Pero sa kabila ng kakaibang anak ng kalabaw na yun, ay inalagaan niya pa rin ang kanyang mga kalabaw na kagaya ng pag-alaga niya nung nangihina ang ina ng kalabaw. Hanggang sa lumipas ang mga araw. Nung unay, pilit niya lamang itong binabaliwala, pinagkikibit balikat. Subalit, totoo ngang swerte ang tayho, sapagkat biglang gumaan ang pamumuhay ni Dado. Sa hindi inaasahang pagkakataon at sa hindi maipaliwanag na bagay, ay dumami ang bunga ng mga nyug na tanim ni Dado. Hindi pangkaraniwan. Kung dati-rati, ang inaani niya ay yung tama lamang. Ngayon ay triple na ang mga naaani niya. At hindi lamang sa nyog. Ganon din sa palay. Gulat na gulat si Dado sapagkat halos sumayad na sa lupa ang mga palay na itinanim ni Dado, sapagkat hitik na hitik ang mga ito sa palay. Triple ito ng mga pangkaraniwan niyang inaani dati. At hindi lamang yan, maging ang mga alagang manok ni Dado ay biglang nagsipag-itlogan ng sabay-sabay. At ang mga itlog nito ay talagang madami. At sa kabila ng mga swerteng naranasan ni Dado, pinanatiling Dado ang kanyang pagiging simple. Ang mga sobra-sobra niyang ani ay itinatabi niya. At kung may mga nangangailangan ng tulong, ay hindi siya nangingiming tumulong. Pero hindi niya pinapaalam kahit kanino ang swerteng nararanasan niya. Hanggang sa nagising na lamang si Dado ng isang araw na parang siya na ang pinakamayamang tao sa lugar nila. Halos wala na siyang paglagyan ng kanyang mga ani. Punong-puno ang kanyang bahay. Pinagsikapan niyang padugtungan ang kanyang bahay para lamang may paglagyan ng kanyang mga ani. Maging ang silong ni Dado ay halos wala ng pagsisidla ng palay. Ang mga manok naman ni Dado ay halos malaglag na sa pugad ang mga itlog nito. Wala na siyang paglagyan. Ngunit sa kabila nun, ay ibinibigay niya ang mga sobra niyang ani sa mga kababaryo niyang naghihigipit at nangangailangan ng tulong at hindi na nag-aantay pa ng kahit na anong kapalit. Yun nga lamang ay hindi niya sinasabi sa kanyang naranasang swerte. Sa lahat ng mga kababaryo niyang nangihingi ng tulong, ay hindi siya nagdadalawang isip na tulungan ng mga ito. At maging ang kaibigan niyang si Joselito
na minsan ay nakapagsabi sa kanya ng mga hindi magagandang bagay, ay dumating ang araw na humingi na naman ito ng tulong sa kanya. Ngunit sa kabila nun, ay hindi nagtanim ng galit si Dado. Bagkus ay tinulungan niya pa rin ang kanyang kaibigan nang hindi nag-aantay ng kahit na anumang kapalit. Ngunit kagaya ng ginagawa niya, ay wala siyang pinagsabihan ng kahit na ano tungkol sa kanyang naranasang swerte. Kung dati-rati ay barong-barong lamang ang kanyang bahay, ngayon ay sa sipag ni Dado, gumawa siya ng 5 pang bahay sa kanyang bakuran upang paglagakan lamang ng kanyang mga ani. Hindi na rin siya humingi pa ng tulong sa kanyang mga kababaryo at siya lamang ang gumawa ng mga bahay na yun sa sarili niyang sikap. Dahil na rin baka may makaalam sa kanyang mga kababaryo tungkol sa kanyang lihim. Hanggang sa nakapag-asawa si Dado. Ang pinili niyang asawa ay isang babaeng mabait, masipag, at hindi rin taga-kanila. Nakilala niya ang babaeng ito nung siya ay nagtatrabaho pa doon sa may palayan ng kanilang amo. Patuloy lamang si Dado sa kanyang pag-alaga sa kanyang mga kalabaw, lalong-lalo na sa Taiho. Ginawa niya yun ng tagong bahay na kung saan naroon lamang ang kanyang mga kalabaw at yung Taiho. Hanggang sa hindi na namalayan ni Dado na 3 dekada na ang lumipas na inaalagaan niyang mabuti ang Taiho na parang sarili niya itong anak bukod sa kanyang mga anak. Yun nga lamang ay dumating ang araw na bigla na lamang namatay ang Taiho. Abot-abot ang kalungkutan na naramdaman ni Dado nang namatay ang kanyang hindi pangkaraniwang alaga. Subalit, wala na siyang magagawa pa. At lahat ng pag-aalaga ay ibinigay dito. Subalit, namatay pa rin ito. Pero nung panahon na yun, ay naging konsyal na si Dado ng kanilang lugar. Isa na siya sa mga tinitingalang tao sa kanilang lipunan. May limpak-limpak na salapi. At mahigit sa 10 malalagong negosyo na pinapatakbo ni Dado. Kung kaya't hindi na bumalik si Dado sa kahirapan. At laking pasalamat niya sa kanyang kalabaw at sa kanyang Taiho.